serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa. Ngayong araw na ito, kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Antabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang panunumpa ng 39 na mga bagong itinaas ng posisyon ng mga general at flag officers ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Ang seremonya ay isinagawa sa Palasyo ng Malacanang, Lunes, Mayo 13. Ang tinaguriang milestone occasion para sa sandatahang lakas ay sinaksihan ng mga pamilya ng mga opisyal ng AFP, mga opisyal ng pamahalaan at iba pa. Narito ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa naturang kaganapan. I would like to greet on this occasion, of course, our Secretary of National Defense, Secretary Gilbert Teodoro, the other cabinet members present, the Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, General Romeo Browner, and the major service commanders present here with us. Of course, the newly promoted General and Flag Officers of the Armed Forces of the Philippines, fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon, and once again, welcome to Malacanang. I congratulate you all for a promotion that I know is well-deserved, the fitting reward for a career and a life dedicated to public service. It is a recognition that is built on merit, as all professional advancements in the armed services should be. It is also based on competence, pursuant to the time-honored tradition that the only way to step up in ranks is to step up with your work. From the day you get your first commission, many decades ago, you have since given your best, making sure every assignment is one rung up the ladder in terms of course, your rank, but more importantly, in terms of the quality of the service and the work and the mission that you are complying with. But you have not yet reached the summit of your career. Your new rank, however, does not send you out to your last patrol. There is much still left to do, missions to accomplish, service to be selflessly rendered to the people that we have all sworn to protect with our lives. If any, the stars on your shoulder do not just indicate rank,
but are reminders of the responsibilities, added responsibilities that you now have to carry on those shoulders. The more stars there are, the heavier the responsibility. Be mindful always of the weight that that carries. After all, the load that you feel are, in fact, our people's hopes. Especially now that we are at the juncture of our history where our nation faces complex security challenges, the response to which requires bold thinking, brave action, which I know you can supply in abundant amounts as befits your rank and you can summon from your previous experience. This is the landscape that confronts you now. It is the security terrain that you have to address in the remaining tours of duty of your career. As senior officers in our armed services, may the stars conferred upon you serve as an inspiration in performing your duties with utmost dedication, professionalism, integrity, all worthy of emulation. Be a boot on the ground or be among them and still command from the front. I know that until the last hour of your last day in office, you will do your work that honors our oath, respects our uniform, earns the admiration of our peers, and affirms the prestige that you have earned through a lifetime of service. That you will uphold the principles that made you patriots, professionals, always compliant with command, faithful to our Constitution, loyal to our country, and mindful of our conscience. Malaki ang inyong katungkulan na gagampanin pa. Mabigat pa ang mga gawaing nag-aantay sa inyo. Marami pa tayong misyon na harapin at higit sa lahat, malaki ang inaasahan sa inyo ng sambayanan na ating pinaglilingkuran at ng Republika na ating pinagtatanggol at minamahal. Huwag natin silang biguin. Yan ang kapalit ng bago ninyong ranggo. Yan ang sukli sa kanilang pananalig sa inyo. Mabuhay ang AFP, mabuhay ang bagong Pilipinas, at muli, congratulations sa ating mga bagong promote na General Officers and Flag Officers. Thank you and good afternoon. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Posibilidad na bumalik ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC pag-aaralan ng Senate Committee on Rules. Ayon kay Senate Majority Leader at Committee on Rules Chairman Senador Joel Villanueva, kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute o sa kasunduang bumuo ng ICC nang walang concurrence o pagsang-ayon ng Senado. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Pag-aaralan ng Senate Committee on Rules ang posibilidad ng pagbabalik ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Senate Majority Leader at Committee on Rules Chairman Senador Joel Villanueva, pag-aaralan nila ang usapin at kukonsultahin ang mga kasamahan niya sa mataas na kapulungan maging ng mga eksperto tungkol dito. Sinabi ni Villanueva na may iba't ibang magkakaibang posisyon tungkol dito. Pinunto ng senador na kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute o sa kasunduang bumuo sa ICC ng walang concurrence o pagsang-ayon ng Senado. Kaya naman pag-aaralan nila kung kakailanganan pa ng concurrence o pagsang-ayon ng Senado kung muli tayong sasali sa ICC. Matatanda ang kinakailangang tumaan o at sumang-ayon ang Senado sa mga international treaties na pinapasok ng Pilipinas. Una nang binahagi ng DOJ na naghahanda sila ng briefer para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng sinasabing posibilidad na sumali muli ang Pilipinas sa ICC at ang pros and cons nito. Mula Senado, ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Maaring kasuhan ng perjury si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kung mapatutunayang nagsisinungaling ito sa pagdedeklara sa kanyang sarili bilang isang Pilipino. Inihayag ito ng Commission on Elections Chairman George Garcia
sa isang panayam sa Senado. Ipinaliwanag ni Garcia na ang mandato lamang ng poll body ay hingi ng mga requirement ng mga nais kumandidato sa public office gaya ng Certificate of Candidacy kung saan dinideklara ang kanilang pagiging Pilipino. Ipinaliwanag ng COMELEC Chair na hindi minamandato sa kanila ng batas na patunayan ang pagiging Pilipino ng isang kandidato. Ipagpapalagay lamang anya ng COMELEC na totoo ang deklarasyon ng isang kandidato na siya ay Pilipino bilang sinumpaan niya ito. Ministerial lamang anya ang ginagawa ng COMELEC na tanggapin ang kandidatura ng mga nais tumakbo maliban kung kalaunan ay may maghain ng diskwalifikasyon laban sa isang kandidato. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. National Security Advisor o NSA, suportado ang panawagan ni Defense Secretary Gibo Teodoro na paalisin na sa Pilipinas ang mga Chinese official na responsable sa misinformation o pagpapakalat ng fake news. Ayon kay NSA Assistant Director General Jonathan Malaya, dapat na igalang at sumunod sa batas ng bansa ang isang diplomat na nananatili sa Pilipinas at hindi dapat nakikialam sa internal affairs ng bansa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raquel Bayan. Suportado ng National Security Advisor ang panawagan ni Defense Secretary Gibo Teodoro na paalisin na sa Pilipinas ang mga Chinese official na responsable sa misinformation o pagpapakalat ng fake news. Sa gitna pa rin ito ng pinalutang na umano'y New Model Agreement sa pagitan ng China at ng Westcom kaugnay sa Ayungin Shoal. Sa bagong Pilipinas ngayon, ipinaliwanag ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na umabot na kasi sa sukdulan kung usapin ng diplomatic practice na dapat sinusunod ng isang responsable opisyal ang pinag-uusapan. Pagbibigay din ni Malaya bilang isang diplomat na nananatili sa bansa, bisita lamang ang mga ito. Dapat na sumusunod sila sa batas ng Pilipinas. Dapat ring iginagalang ng mga ito ang republika at dapat ay hindi sila nangingialam sa internal affairs ng bansa. Ambassador, who is the official representative of the Philippine government, or a cabinet member who is an alter ego of the president, yung mga tao na merong authority na makipag-usap. And then, ang mahirap dito, ang kausap pala nila is ay low-ranking official. And then, they expect na kung ano man yung napagkasunduan doon, kung meron man, no, di umano, is binding of the Philippine government. So, medyo sablay yata yung ganong sistema at pinag-aaway-away yung ating mga, itong ating bansa. Mula sa Malacanang, ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Inatasan ni Department of National Defense o DND Secretary Gilbert Teodoro ang lahat ng ahensya na kasama sa Task Force El Nino na simulan na ang paghahanda para sa La Nina. Ayon kay Teodoro, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Sinabi ni Teodoro na batay sa pagtaya ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA, inaasahan ang La Nina sa mga buwan ng Hunyo, Hulyo at Agosto. Ayon kay Teodoro, habang patapos na ang El Nino ngayon, ang panahon para paghandaan ang La Nina na inaasahang magdudulot ng higit sa pangkaraniwang ulan sa bansa. Bili ng kalihim sa mga miyembro ng task force, paghandaan ang mga hakbang para maibsan ang pinsala sa buhay at ari-arian. Samantala, nagpaalala si Task Force El Nino spokesperson, Communications Assistant Secretary Joey Villarama na bagamat patapos na ang El Nino, ang mga huling linggo ng Mayo ay nananatiling kritikal sa aspeto ng pagtitipid ng tubig, enerhiya at pagkain. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Nagpulong ang Department of Transportation o DOTR at World Bank kaugnay sa mga proyektong magpapabuti sa transportasyon at pagkokonekta sa Pilipinas. Sa ginanap na pulong ng DOTR at International Finance Corporation, napag-usapan ang progreso ng mga proyektong pinopondohan ng World Bank. Kabilang sa mga proyektong ito, ang Cebu Bus Rapid Transit, Urban Mass Transport Modernization Program, e-mobility in public transport at pagpapaunlad ng mga paliparan at pantalan sa bansa.
Layo ng mga proyektong ito na mapabuti ang mobilidad at pagkokonekta sa bansa upang mas madali at maginhawa ang biyahe para sa mga Pilipino. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, ang koordinasyon ng DOTR at World Bank ay makakatulong upang malutas ang mga issue sa 4 na sektor ng transportasyon. Inaasahan na magdudulot ng malaking pagbabago sa sistema ng transportasyon sa bansa ang pakikipagtulungan ng dalawang institusyon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Department of Migrant Workers o DMW patuloy na binabantayan ang sitwasyon ng mga overseas Filipino worker at mga Filipino community sa West Sumatra, Indonesia. Ito ay kaugnay sa nangyaring pagbaha at pagguho ng lupa sa nasabing lugar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Diane Lear. Patuloy na binabantayan ng Department of Migrant Workers o DMW ang sitwasyon ng mga overseas Filipino worker at mga Filipino community sa West Sumatra, Indonesia. Kasunod ito na nangyaring matinding pagbaha at pagguho ng lupa sa nasabing lugar dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan nitong weekend. Batay sa ulat ng Indonesian government agencies, ang Agam at Tana Datar districts malapit sa Padang ang pinakamalubhang na pinsala ng masamang panahon. Sa ngayon, nasa 37 na ang kumpirmadong patay at ilang individual ang nawawala. Sa ulat naman ng Philippine Embassy sa Jakarta, wala pang naitatalang mga Pilipino ang nasugatan. Mahigpit namang nakikipag-ugnayan ng Migrant Workers Office sa Singapore sa Philippine Embassy sa Jakarta kaugnay sa sitwasyon. Ito si Diane Lear para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nagkasundo ang House Committees on Basic Education and Culture at Higher and Technical Education na ipatawag ang matataas na opisyal ng Department of Labor and Employment, Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, Commission on Higher Education o CHED at Department of Education o DepEd. Ito ay para bigyang linaw ang layunin ng nilagdaang Joint Memorandum Circular na magpapasok sa kursong Technical and Vocational Education and Training o TVET course sa lahat ng strand ng senior high school. Pangunahing pinaiimbitahan ang kalihim ng DepEd na si Vice President Sara Duterte dahil sa hindi anya masagot ng maayos ang tanong ng mga miyembro ng komite. Isa sa kinukwestiyon ng mga mambabatas ay kung bakit isasama ang TVET course kahit sa mga strand kung saan ang estudyante ay magpapatuloy ng kolehiyo. Paliwanag ni Education Assistant Secretary Alma Rubitorio, bahagi rin ito ng kanilang review ng K-12 curriculum. Pero ayon kay Pasig Representative Roman Romulo, kung dito nakabase ang kasunduan, ay maaring hindi rin ito kilalanin ng DepEd sa hinaharap kung makitang hindi epektibo, bagay na aksayaan niya sa oras at pera. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Department of National Defense o DND Secretary Gilbert Teodoro tiniyak ang buong suporta sa rehabilitasyon ng Marawi. Ito ay matapos magkasundo sina Teodoro at Presidential Advisor for Marawi Rehabilitation, Secretary Naser Pangandaman Sr. na paigtingin ang kooperasyon sa pagkamit ng pangmatagalang kapayapaan at katatagan sa Marawi City. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Tiniyak ni Department of National Defense o DND Secretary Gilbert Teodoro ang buong suporta sa rehabilitasyon ng Marawi. Ang pagtiyak ay inihayag ng kalihim kay Presidential Advisor for Marawi Rehabilitation, Secretary Naser Pangandaman Sr. sa pagbisita ng huli sa DND Headquarters sa Camp Aguinaldo. Sa pagpupulong ng dalawang opisyal, nagkasundo sila na paigtingin ang kooperasyon para sa pagkamit ng pangmatagalang kapayapaan at katatagan sa Marawi City. Kung maalala, sinimulan ang rehabilitasyon sa Marawi matapos ang iniwang malaking pinsala ng labanan sa lungsod sa pagitan ng mga teroristang grupo at tropa ng militar noong Oktubre ng taong 2017 na tumagal ng 5 buwan. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Israel nagpahayag ng interes na palakasin ang partnership sa innovation and technology ng Pilipinas. Ito ay matapos ang pagbisita ni Israel Ambassador to the Philippines, Ilan Flas, kay Finance Secretary Ralph Recto. Ang detalye ng balitang ito mula kay Melanie Valdos Reyes. Nagpahayag ang bansang Israel ng interes na palakasin ang partnership sa innovation and technology ng Pilipinas. Sa ginawang pagbisita ni Israel Ambassador to the Philippines, Ilan Flas, kay Finance Secretary Ralph Recto kamakailan, tinalakay ng dalawang opisyal ang mga areas of cooperation ng Pilipinas at Israel. Kabilang sa mga napag-usapan, ang kooperasyon sa digitalization, partikular sa tax and customs administration, agricultural technology, flood control system, healthcare, cybersecurity at mga teknolohiya sa anti-smuggling. Nagkasundo rin ng dalawang bansa sa potential collaboration sa Self-Reliant Defense Posture Bill na nakasalukuyang pinag-uusapan ngayon sa Senado. Ang malakas na bilateral trade sa pagitan ng Pilipinas at Israel ay nagkakahalaga ng $532 million nito lamang taong 2023. Melanie Valdos Reyes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Inatasan ni Bureau of Internal Revenue o BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. ang lahat ng mga opisyal ng BIR na ipagpatuloy ang paglaban sa illicit vape at cigarette traders online o brick-and-mortar store. Ginawa ang kautusan matapos ang pulong sa Private Sector Advisory Council, Agriculture Sector Group sa Malacanang noong Mayo 8 kasama si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Nilinaw ni Lumagi na ang pagbebenta na ipinagbabawal na vape at cigarette products sa online o regular na tindahan ay tinuturing na tax evasion. Noon pang 2022, ipinagbabawal ng BIR ang kalakalan sa vape at sigarilyo matapos ang mga ginawang raid at pagsasampa ng kaso sa mga nahuhuling negosyante. Bagamat naging aktibo ang BIR sa mga raid at pagsasampa ng mga kasong kriminal laban sa mga illicit vape at cigarette traders, pinagbubuti rin ito ang mga serbisyo at kakayahan sa pagsubaybay. Magiging mandatory na ang Internal Revenue Stamp sa mga produkto ng vape sa Hunyo 1 ng taong ito. Ang Pilipinas ngayon kasama si Ven Blones. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, 5 estudyante ng Ilocos Norte Agricultural College nabigyan ng educational assistance mula sa International Women's Organization. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Nabenepisyaran dagiti 5 estudyante iti Ilocos Norte Agricultural College iti ili ti pasukin ti tulong pinansyal manipod iti Sir Optimist International and Women's Organization Ilocos Norte Chapter. Segun ti inak, indauluan ni Sanggunyan Palalawigan member Porcia Salinda kas presidente iti naso nga Women's Organization ti distribution para iti nabatbating aldaw ti school year. Nabigbig dagiti nabenepisyaran ti organisasyon ket da Rose May Tancel, Lea May Jose, Cristel Tukib, Marie Chris Kirante, ken grade 12 beauty care student ani Mary Joyce Aranda. Nupay sa anen ang nadakamat ti balor ti tulong pinansyal ket may pasingked a makatulong kadagiti babae nga agad-adal a masupusupan ti panagkurkurang day ti pinansyal gaputa isuda ket indigent students. Namuan at Sir Optimist International and Women's Organization ket may sa service-oriented group agagem na ang makatulong masursuruan mapapigsaken mangitag-ay kadagiti babae amang gunod ti potensyal dagitoy.
Manipod iti Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo, San Fernando City Health Office. Nagsagawa ng Expanded Mothers Class sa mga barangay. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Indauluan ti City Health Office ti panakaysayang ka ti Expanded Mothers Class para iti talupulo nga ina ti siyudad ti San Fernando La Union anaangay sa jay barangay Barawas. Nasursuro dagiti na ti mabunoy ti nadumadumang aktibidad dagiti mainaig iti panang taripato iti na panakapabilag dagiti babae salunat ti isip panagbalin nga ina ken nasalunat nga estilo ti panagbiag ken panagkumit iti publiko. Panggep daytoy aganwa ti panangdanon kadagiti nadumaduma a barangay ken panangparigta iti tunggal ina a maadaan panakaamo kadagiti kasapulan manipod panagsikog agingga iti panagpasngay. Karaman kadagiti nangidanon iti daytoy nga aktibidad dagiti kameng ti CHO ada Dr. Eman Sarhan, Dr. Chodora Gonzales, Nurse Alexis Ray Kabulang, Vaccine Coordinator Bernalixi Caballero, ken Midwife Lani Nisperos. At dantumat maiganuat nga Expanded Mothers Class, kadagiti dumapay a barangay, iso ang maparigta iti publiko nga uray nagiti sumarunong nga anunsyo, maipapanti daytoy manipod iti City Health Office. Manipod RP Agoo, Albert Kawile, para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan, mga kawani ng gobyerno sa sulat Eastern Samar, aktibong nakiisa sa matagumpay na pagsasagawa ng coastal cleanup sa Barangitaw Beach. Ang detalye ng balitang ito mula kay Diane Camplon. Naging malampusonan pa daw pag dumarahin coastal cleanup drive sa Barangitaw Beach, sulat Eastern Samar. Ininha pangungunahan lokal nga pamunahan bungtan sulat, ipinaagya na Office of the Municipal Environment and Natural Resources, nganan Municipal Solid Waste Management Office. Ang aktibidad din ginumara subayhan SB Resolution number 137 Series of 2024 ang lokal nga pamunahan sulat. Nga nagtatalaan han temporaryong pagsarahan Barangitaw Beach hapanoy umatagan ni gayon na nasabing baybayon nga makarecover ug ma-rehabilitate. Inabutin sa kagatos nga partisipantes ang aktibo nga nakiisa sa sabing aktibidad. Dinhiray nakakolektahin na tungang kasakon residual waste, tungang kasakon mga basag o buong nga botilya, duha kasakon recyclable materials. Ipinaagi nga paglirinis sa Barangitaw Beach may ibanan niton polusyon ug epekto ang plastic waste sa marine ecosystem hanasabing nga baybayon. Tikang didiha syudadhan Borongan, Diane Camplon para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dayan. Yan ang ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod. Pamimigay ng ayuda ng pamahalaan ipinagpatuloy sa ikalawang distrito ng Southern Leyte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Gemma Destriza. Kapin sa 7 milyones ka pesos nga kantidad sa salapi ang gipang-apod-apod sa nga ayuda sa mga residente sa Silago, Hinunangan, St. Bernard, Liloan ug Sogod. Ang pundo gikan sa discretionary fund ni Congressman Kukuyap o gi-download sa DSWD. Nasayran sa Radyo Pilipinas nga lain na usab ang payout sa sunod semana nga himuon sa nagkalain-lain na usab nga mga kalungsuran o kabarangayan sa District 2 ning lalawigan sa Southern Leyte. Mukabat sa 12 milyones ka pesos ang budget sa maong ayuda. Gibutyag ni Congressman Kukuyap atubangan sa mga residente sa lungsod sa Liloan nga basta si Japa ang kongresista sa District 2, way hunong ang pagpanghatag sa cash assistance sa mga katawhan. Dugang pa sa kongresista usa kini sa mga priority program ni Presidente Bongbong Marcos, mao ang pagpaduol sa gobyerno ngadto sa mga katawhan. Giaso usab ni Congressman Yap nga nagpadadyon gihapon ang mga infrastructure program sa segundo distrito. Paligunon usab ang livelihood program sa mga katawhan dinhi sa atong distrito.
Matod niya nga malipay nga makita o malipay siya nga makakita nga gibati sa mga residente sa District 2 ang kasinsero sa gobyernong Marcos. Balita gikan sa Sogod, Southern Leyte, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Gemma. Yan ang ulat mula sa Sogod at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro, Livelihood Assistance to Disadvantaged Workers o TUPAD payout sa Barangay 29 sa lungsod ng Cagayan de Oro, matagumpay na naisagawa ng Department of Labor and Employment. Ang detalye ng balitang ito mula kay Teza Aureliana. Subay sa dili matarog nga pagsalig niini sa paghatag og kahigayunan sa pagpanarbaho sa mga Cagayanon, ang Department of Labor and Employment 10 Cagayan de Oro City Field Office ubos sa pagpangulo ni Provincial Director Emmanuel G. Toledo malampusong nagpahigayon sa tulong panghanapbuhay sa ating disadvantaged workers o tupad payout sa Barangay 29 niining syudad bag-uhay pa lamang. Ana kini kinatibuk ang kantidad nga 627,750 ang nahatag ngadto sa 155 ka benepisyaryo, diin ang matag individual nakadawat og sweldo nga 4,050 pesos human na kompleto ang pulo ka adlaw nga trabaho. Ang kalihukan gipasiugdahan kini TC's Lawrence John Lim, Oliver Dalugdog o Jeffrey Revella sa pakigalayon sa mga LGU sa Barangay 29 nga gipanguluhan usab ni Kapitan Bernardo Otentico. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro City, kini si Tessa Aureliana para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Teza. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga. Higit 4,000 benepisyaryo ng TUPAD at DILP ng Department of Labor and Employment, Region 9, nakatanggap ng kanilang mga sahod at kits mula sa Bagong Pilipinas Service Fair sa Zamboanga. Ang detalye ng balitang ito mula kay Justine Bulanon. Alcanza mas de 4,000 mga benepisyaryo ng tulong panghanap buhay para sa ating disadvantaged at displaced workers o TUPAD, Idole Integrated Livelihood Program o DILP ng Department of Labor and Employment Region 9, el recibidi ila dinero e livelihood kits sa estaba na Bagong Pilipinas Servicio Fair na siyudad de Zamboanga Recintambiente. Ya kundisi también al dole ng orientasyon del TUPAD, providing the livelihood assistance, seminar acerca de mga programa del mencionado ahensya y otros pa mga aktibidad. Alcanza más o menos 50 ahensya del gobierno kaya participa na 2 dia Bagong Pilipinas Servicio Fair na siyudad de Zamboanga. Alcanza también más de 500 mga programa, servisyo y assistance el pwede dale para na publiko. Desde aquí na siyudad de Zamboanga, esta si Justin Bulanon para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Justine. Yan ang ulat mula sa Zamboanga. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan. Promotional campaign mula sa Philippine Science High School. Hinihikayat ang mga posibleng bagong iskolar ng bayan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Bashir. Usa ka promotional campaign ang gihimo sa mga eskolar sa lungsod gikan sa Philippine Science High School Central Mindanao Campus sa Radyo Pilipinas Iligan Station sa mga nilabay na adlaw. Sa ilang programa sa radyo, ilang gipakita ang mga rason ngano nga ang nasamkit ang gitudlo nga usa sa labing maayong eskwelahan sa rehiyon alang sa mga tinun-an sa high school. Gipangunahan kini sa mga piniling tinunan sa grade 9 diin nagpakita sila og kaanyag sa pagsibya sa radyo gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Kuyog nilang ilang magtutudlo nga si Brian Yu Bantilan, ALA advisor wag ang acting radio station manager sa RP1 Iligan, Miss Bema El Mendoza og personal staff sa nasangkit na estasyon.
at ang iyang ubang pang maabot nga mga programa sa kolaborasyon sa istasyon o sa tungaan alang sa pagpakatab sa nagkalaing-laing importanteng impormasyon sa mga programa sa gobyerno alang sa modernong mga eskolar sa lungsod. Mula sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alwidad, na ulat mula sa Iligan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dubago na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating business news. Narito si Stephanie Vicente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Posibleng pahintulutan muli ng Sugar Regulatory Administration o SRA ang pag-aangkat ng asukal sa mga susunod na buwan. Ayon kay SRA Administrator Pablo Ascona, naaprubahan ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanilang pulong kamakailan para matiyak na sapat ang buffer stock ng asukal sa bansa. Ayaw na raw kasing maulit ng pamahalaan ang nangyari noong 2022 kung saan bumagsak ang supply at nagresulta sa pagsipa ng presyo ng asukal. Nasa 185,000 hanggang 200,000 metric tons naman ang kinukonsiderang may import batay na rin sa direktiba ng Pangulo. Oras na bigyan na ng go signal ay posible aniyang dumating ang mga imported na asukal sa buwan ng Hulyo hanggang Agosto o bago ang pagsisimula ng milling season. Kaugnay nito, nilinaw ng SRA na hindi naman urgent o hindi minamadali ang sugar importation dahil itutulak lamang ito sa oras na magpatuloy ang pagtaas ng demand sa asukal at bumaba rin sa 3 buwan ang hatak na supply sa bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, sinusuportahan ng isang think tank ang pagrebisa sa Intellectual Property Code upang makatulong sa pagsugpo sa piracy. Binigyang diin ang mga negatibong epekto ng patuloy na paglaganap nito sa ekonomiya at creative industry. Sa isang pahayag na nakapost sa Facebook, sinabi ng Strat-based ADR Institute na ang 27-year-old law ay nangangailangan ng pagrepaso dahil ang patuloy na piracy sa creative content ay nagdulot ng malaking demoralization sa local creatives na nagbigay daan sa paglaganap ng scammers at fraudsters. Matatandaan na ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, kinukuha ng piracy ang 7.1% ng gross domestic product ng bansa. Nagreresulta ito sa pagkawala ng kita para sa bansa at ng kabuhayan at nagbabanta rin ito na magdala ng malware sa mga device na gumagamit ng pirated content na maaaring maging gateway para sa scams. Ang Pilipinas sa kasalukuyan ay walang legislative mandate upang harangin ang mga site na may pirated content. Nagtutulungan lamang ang Intellectual Property Office of the Philippines o IPOPHL, ang National Telecommunications Commission o NTC at ang Internet Service Providers upang magkaroon ng stopgap measures upang harangin ang mga site na may pirated content. Noong 2022, nasa $700 million ang nawala sa Pilipinas sanhi ng piracy ng TV shows at movies na gawa ng mga Pinoy kung saan ang bansa ay pinangalanan bilang isa sa top consumers ng pirated content sa Asia ayon sa YouGov 2022 Piracy Landscape Survey. Sa pagtaya ni IPOPHL Director General Roel S. Barba, ang Pilipinas ay mawawala ng $1 billion na kita sa 2027 kapag nagpatuloy ang problema sa online piracy. Sinabi pa ng IPOPHL na ang pagrebisa sa 27-year-old IP code at ang pagmamandato sa mga otoridad
na i-disable ang access sa online sites na lumalabag sa copyright ay isang makabuluhang hakbang at sinabing isinusulong nila ang pag-amyenda sa batas at nakahanda silang ipatupad ito sa sandaling ipasa. Sinabi rin ng Stratbase na ang pagrebisa sa batas ay makatutulong na mabigyan ng kapangyarihan ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan na tugisin ang mga kahina-hinalang sites at ipasara ang mga ito. Ang pagrebisa sa IP code upang labanan ang piracy ay nakakuha rin ng suporta sa Senado makaraang pamunuan ni Senate Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship Chairperson Senator Mark Villar ang public hearing sa pag-amyenda sa Intellectual Property Code, partikular sa pagkakaloob sa IPOPHL ng karagdagang kapangyarihan kamakailan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, magtutulungan ang Department of Agrarian Reform o DAR at Bureau of Jail Management and Penology o BJMP para gawing matatag at institusyonal ang bentahan ng agricultural products ng mga magsasaka sa Romblon. Isang kasunduan ang nilagdaan ng Agrarian Reform Beneficiaries Organization at BJMP o Diongan District Jail para sa proyekto sa ilalim ng Partnership Against Hunger and Poverty Program. Makikinabang dito ang mga magsasaka na kasapi sa Tulay ARB Farmers Association at Maghali Auto Savings Group. Ayon sa DAR, ang programa ay isang sama-samang pagsisikap na layong labanan ang kagutuman at kahirapan sa kanayunan. Tiniyak ng partnership na ito ang isang matatag na pamilihan para sa mga produkto ng mga magsasaka dahil regular na ang pagsusupply ng pangangailangang pagkain ng BJMP o DJ. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating balitang negosyo. Samantala, para sa ating balitang pampalakasan, narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Naging salungat ang kapalaran ng Ravenna Brothers na sina Kiefer at 30 sa 2023 to 2024 Japan B-League, B1 at B2 playoffs. Ang nakatatandang Ravenna at ang Shiga Lake Stars ay nagbabalik sa Division 1 ng Liga pagkatapos nilang talunin ang Yamagata Wyverns 97-74 sa kanilang B2 semifinals na ginanap sa Shiga Daihatsu Arena. Nagtapos si Kiefer ng may 13 puntos, kasama pa ang 4 na assists, 4 na steals, 2 rebounds at 1 tapal, papunta sa B1 at haharapin ang Koshigaya Alphas sa finals ng B2. Ang dating Terra Firma Jeep gunner na si Roosevelt Adams naman ay nakapagposte ng 17 markers, 6 na rebounds at 1 steal para sa Yamagata, subalit hindi sila handa para labanan ang Altiri Chiba para sa bronze medal ng dibisyon. Samantala, ang mas nakababatang Ravenna at ang San N Neo Phoenix ay natalo sa Hiroshima Dragonflies 69-66. Kamukha ni Kiefer, nakapagtala si 30 ng 13 puntos habang nag-ambag din ng 6 na rebounds, 3 steals, 2 tapal at 1 assist, subalit na baliwala ang kanilang magandang performance sa elimination round dahil sila ay hindi nakapasok sa playoffs. Sa kabilang banda, kakalabanin ng Hiroshima ang team ni Ray Parks Jr. na Nagoya Diamond Dolphins sa semifinals. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sasamahan ni Cici Rondina si Gia de Guzman
para katawanin ang Pilipinas sa Asian Volleyball Confederation o AVC Challenge Cup for Women na nakatakda mula Mayo 22 hanggang 29 na gaganapin sa Rizal Memorial Coliseum. Inanunsyo ito ng Premier Volleyball League o PVL nitong Lunes. Galing ang dating PVL Most Valuable Player na si Rondina sa isang championship series kasama ang Chocomucho na natalo laban sa Creamline sa 2024 All-Filipino Conference nitong linggo, subalit sinabi na hindi na kailangang pag-isipan pa kung lalaro siya para sa national team. Ayon kay Rondina, hindi pwedeng tanggihan ang tawag na yon dahil ang Pilipinas na mismo ang dadalhin. Pinangunahan ni Rondina ang Chocomucho sa Game 2 ng Finals kung saan nakapagtala siya ng 31 puntos galing sa 28 attacks, 2 blocks at isang service ace. Kilala si Rondina sa kanyang mataas na talon at malakas na spike at may 2 Southeast Asian Games bronze medals na ito sa kanyang pangalan sa larangan ng beach volleyball. Nakuha ni Rondina ang Best Outside Spiker Award nitong katatapos lamang na PVL tournament. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Natapos ang kampanya ng Philippine Women's Under-17 football team pagkatapos ang 1-1 draw laban sa South Korea sa AFC U17 Women's Asian Cup. Nakagawa ng puntos si Ariana Marquez mula sa isang corner kick sa ika-38 minuto para bigyan ng abante ang Pilipinas sa larong ginanap sa Bali United Training Center, subalit nagulantang ang koponan kung saan naitabla ni Byom Ye Hwang ang laban sa ika-74 na minuto ng laro. Natapos ang Philippine Nationals ng may 4 na puntos sa Group A, subalit mas mataas ang goal difference ng South Korea kaya sila ang nakapasok sa susunod na round. Ang North Korea ang namuno sa grupo na may 9 na puntos mula sa 3 laro. Tanging ang 2 koponan lamang na may mataas na puntos ang mapapasama sa knockout semifinals. Ang top 3 teams naman pagkatapos ng torneo ay bibigyan ng ticket sa FIFA Under-17 Women's World Cup. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang na mga chismis mula sa mundo ng showbiz. Para sa ating showbiz balita, narito si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para maghatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. O sa mga hindi pa nakakaalam, ay nagtapos na last week ang teleserye ng ABS-CBN Studios na Can't Buy Me Love na pinagbibidahan ni na Donnie Pangilinan at Bel Mariano. And kahit tapos na ang naturang teleserye ay usap-usapan pa rin ng mga manonood at mga netizen ang naging ending ng programa na kanilang ikinatuwa. At habang sinasariwa pa ng mga manonood ang naging pagtatapos ng naturang serye, nagbahagi naman ng leads
o nagbahagi naman ang lead stars ng serye ng ilang kwento sa kanilang karakter bilang Bingo at Caroline. Kwento ni Belle, natutuwa ito sa pagtatapos ng proyektong teleserye kasama ang kapwa niya lead star na si Donnie at matagumpay nila itong naisakatuparan. Say Johnny Donnie, quote and unquote, when you start a project, hindi mo naman alam kung magiging hit siya. If people will really watch it, if they'll support it. And ayon pa sa batang aktor, ramdam nila ang hirap at bigat ng proyekto na ipinagkatiwala sa kanila kaya umasa ito na sa bawat proyekto na kanilang pagbibidahan ay magagampanan nila ito ng mabuti. Lalo pa at ito ang kanilang kauna-unahang primetime series bilang Love Team. Yan yung ang tinutukoy Johnny Donnie ay ang Can't Buy Me Love na recently lang natapos. And sabi pa ni Belle, napakarami niyang natutunan sa karakter niya bilang Caroline sa show. And para sa kanya, isa itong challenge upang gampanan ang isang karakter na iba sa kanyang sarili. Para naman kay Donnie, isang complex character ang kanyang ginampanan bilang Bingo dahil hindi ito pamilyar sa kanya, ngunit nakatulong sa kanya ang immersion niya sa shooting venue ng teleserye sa Binondo upang epektibo niyang isabuhay ang karakter na iyon. At papuri pa ng aktor sa kanyang leading lady na si Belle, quote and unquote, Belle has this incredible emotional depth. She brought Caroline to life in ways that consistently amazed me. At tungkol naman sa pag-ere ng finale ng Can't Buy Me Love, ibinahagi ni Donnie ibinahagi niya na isinikreto sa kanila ng production team ang pagkakakilanlan o ang karakter ng killer, kaya naging mas epektibo ang pagtatapos ng teleserye, bagay na kanyang pinapurihan. And sabi uli ni Belle tungkol sa kanyang karakter o sa kanilang karakter nilang dalawa ni Donnie, quote and unquote, Bingo, Caroline, they've become part of us in ways we didn't expect. They've taught us about love, family, and sacrifice. At nagpasalamat din si Donnie at Belle sa lahat ng sumubaybay sa kanilang serye. Samantala, pagkatapos ng naturang teleserye, pahingang muna ang Don Belle sa mga proyekto at may sorpresa sila sa kanilang mga tagahanga na dapat nilang abangan. And ayon pa sa young actor, sa ngayon ay kasama sila sa ASAP on tour sa California at sa paparating na All-Star Games. Samantala, sa iba pa natin chika for today, nagpakatotoo ang actress at Brazilian beauty queen Priscilla Meirelles nang matanong tungkol sa estado ng relasyon nila ngayon ni Janice de Beled pati na sa mga anak nito kay John Estrada. Sinabi ni Priscilla sa isang panayam na kailanman ay hindi sila naging close ni Janice pero na-appreciate raw nito ang actress. Ayon pa sa kanya, civil lang sila ni Janice pero totoong mas naging malapit siya sa mga anak ng premyadong actress at ni John na tinatawag siyang ate ng mga ito dahil sa age gap. At pinagpapasalamat ng Brazilian beauty queen ang bonding nila at ang pagiging malapit nila sa isa't isa. At sa kaalaman ng ating mga kachismis dyan, 4 ang anak ni John at Janice. Yun ay sina Ina, Moira, Kyla at Yuan. At ikinasal naman sina John at Priscilla noong 2011 at biniyayaan ng isang anak na pinangalan ng Aneshka. At sa uli natin chika for today, maraming fans ni Julian San Jose ang kinilig sa ibinigay na mensahe ng kanyang boyfriend na si Raver Cruz para sa birthday ng singer. Binigyan ng birthday surprise ng musical variety show na All Out Sunday si Julian, kung saan binati siya ng kanyang mga kasamahan sa programa. Syempre, ang pinakapasabog ng mensahe ay nanggaling kay Raver na punong-puno ng pagmamahal. Panimula mga pagbabahagi ng kapuso actor, TV host, maging healthy sana itong si Julian at alagaan niya ang kanyang kalusugan dahil nahihirapan nga si Raver sa tuwing magkakasakit ang kanyang girlfriend. Say pa ng binata, itinuturing niya isang malaking blessing ang pagdating ni Julian sa kanyang buhay at habang buhay daw siya magiging mapagpasalamat at grateful dahil dito. At syempre, sabi ni Raver, quote and unquote, sobrang blessed naming lahat to witness an artist like you. For me, ikaw na ang pinakamagaling. Ikaw lang ang makakagawa niyan and sobrang swerte ko na nagustuhan mo ako. Ang kanyang sinabi kay Julian. At syempre,
pagpapatuloy pa ni Raver, Coach and Coach, excited na ako na marami pa tayong magawa. Nandito lang ako para mahalin ka habang buhay. At syempre, sinuklian niya ni Julian ng matatamis na pagbati ni Raver na alay para sa kanya. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mama JT. Yan ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Janela, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa mga nakasama natin sa ating mga segmento. Para sa ating business news, kay Stephanie Vicente. Para sa ating balitang pampalakasan, kay Leo Magpayo. Sa showbiz balita, kay Mama JT, sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating executive producer ngayong araw na ito na si Jerome Toledo, sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag